Ako pala si Harold Pangan, sa lahat po ng hindi nakakilala sa akin. Ako po ay dating tindero ng French fries. So, taga rito lang po ako, dyan sa Marulas. Dito lang po. Yan, Fatima, Bibi, may daan niya papuntang bahay namin. So, kwento ko lang po yung background ko. Dati po ako nagtitinda sa kalsada at the age of 7 years old. Kinder pa lang po ako, naglalako na po ako dito, Fatima, Manotok, Bibi, Gente de Leon. Iniikot ko po to. Tapos nangangalakal din po ako ng mga plastic bote, dyaryo. Ito, mula dito hanggang Monumento. Dati meron pa doon Ever. Iba pa yung Grand Central, bago lang yun eh. So lahat yan, ginawa ko po mula ng pagkabata. So hanggang nag-high school po ako, nagtitinda pa rin po ako sa palengke. Dito sa Don Pedro, mga nakakalam. Diyan po ako hanggang nagbinata ako dyan. Hanggang sa feeling ko wala na mangyayari sa akin, hindi ako nakapag-aral, hindi ako pinag-aral kasi wala kaming pera. So napilitan ako, mamasukan na lang. Habang namamasukan, sumasideline. Kung ano-anong mga paninda-paninda, nagtitinda ng mani, nagde-deliver sa mga bahay-bahay. So hanggang sa napasok ako sa network marketing. Yun po yung forever living. Sino nakakalam na? Doon pa sa Ortigas. So batang-bata pa lang po ako nung nakita ko po yung forever living. Sabi ko dito na matatapos ang kahirapan namin. Dito ko iaahon sa hirap yung nanay ko. Kasi mula bata ako nagtitinda, hanggang sa tumanda ako nagtitinda. So sabi ko, baka sakaling ito na yung mag-ahon sa hirap. Pero sad to say, hindi po ako umasenso sa network marketing na yon. 6 na taon straight, wala nangyari sa akin. Kaya sinumpa ko ang network marketing. Sabi ko, hindi na ako sasali dyan. Walang nangyari. So nagtrabaho ko, nag-ipon ako ng pera, tapos nagnegosyo po ako ng ice cream sa Blooming Treat. Tapos hanggang daan. Ice cream, then after ng ice cream, nag-siomay ako. Yan sa Ubando, sa Punturin, sa Santo Niño May Kawayan. Hanggang sa nagsara na naman, nalugi na naman, nagbenta po ako ng mga empanada, dinideliver ko sa mga tinda-tindahan. Hanggang sa nagtrabaho na naman ako. Nagtrabaho ako sa school, dito sa school na pinag-aralan ko, private school. So, private ako before kasi libre lang. May foster parent ako that time, pero wala kaming pera. So, dyan ako nagtrabaho sa school na yan, dito sa pinag-aralan ko, bilang trainer or coach ng volleyball, table tennis, tsaka basketball. Kasi po, nung kabataan ko, yan po talaga ang laro ko. Mahina po ako sa academic, pero sa sports, magaling ako. So bumalik ako dyan, nagturo ako, pero ang sweldo ko maliit lang. Nakatira ako sa lumang TLE room. Abandonadong TLE room. So ako lang mag-isa doon. Sabi nila, may multo sa swimming pool, hindi na umaahon yung bata pag tumalon. Tapos sabi nila sa may likod, kawayanan, may multo, may kapre. Sa stage, may nagpapakitang nakapolo, long sleeve. Sabi ko, wala akong pakialam, wala akong bahay. Ano, aalis ako dahil sa inyo? Hinahanap ko pa nga sila eh. Hindi nagpakita. Sabi ko, subukan mo magpakita, ibebenta kita. Ibibita kita sa lahat ng estudyante dito. Nakatapat yung cellphone ko. Wala nagpakita. Wala na, tatakot-takot ka pa, wala ka nang matirhan. So, nagtrabaho rin. Hanggang sa kantin, nagmamap ako, tumutulong ako ng pagtitinda sa kantin. Meron dito, magulang ng 2 estudyante doon. Ito si Wilma. Yung anak niya, 2, tinuruan ko yun ng volleyball. Yung babae, yung lalaki, tinuruan ko ng table tennis. So, kaya kilalang kilala niya ako na doon ako nakatira. Kilalang kilala niya ako. Nagtinda rin ako ng French fries dito. Dito sa may Marulas, saka San Miguel, malapit sa kanila nga. Kaya alam niya yung buhay ko. So, hanggang sa nasali ako nung pandemic sa isang multi-level marketing. Sabi ko, babalik na naman ako sa network marketing. Invite na naman. Recruit, download, upload. Sabi ko, wala na namang maniniwala sa akin. Pero sabi ko, sa tagal ng pag-iwan ko sa network marketing, 2006, umalis na ako sa network marketing. Sinumpa ko na hindi na ako babalik dyan. Walang nangyari sa akin. Hindi para sa akin yan. Pero, nung naghirap ako ng 1 dekada, sabi ko, sayang ang buhay ko. 1 dekada kong iniwan ng network marketing. Yung mga iniwanan ko doon, mayayaman na.
Iba't ibang company po sila nagpuntahan. May kung ano-anong company. Mayaman na sila. Sabi ko, sayang, napag-iwanan ako. Dahil naging negative ako, napag-iwanan ako. Sabi ko, may pangarap ako. May pangarap sila. Nakuha nila yung pangarap nila, ako hindi. Sabi ko, babalik ako sa network marketing. Yung previous company na yon, 2021, sumali ako sa company na yon, nagkaroon ako ng resulta. Pero hindi ko na panghawakan ng maayos. Naubos lang. Ang natira sa akin, isang sasakyan lang, wala pang panggasolina. Nagtinda ako ng tubig. Habang nagtitinda ako ng tubig, tinawagan ako ni Kuya Noel sa Live Good. Sabi ko, isa pa. Lord, isa pa. Isa pang chance, bigyan mo pa ako ng pagkakataong umasenso. Live Good. Dito, baka yumaman ulit ako. Kasi that time, di ba, sabi ko nga, nawala yung pera, hindi ko alam saan dinala. Naubos, hindi ako marunong humawak eh. Nung nag-live good ako, February 10, 2023. So, 18 months na po ako sa August 10. Sa 18 months na yon, so, hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano yung mga nangyari. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung naging achievements ko for the past 18 months sa Live Good. Hindi lang po ako, marami na pong patunay. Maliban sa mga nandito, marami pa po, hindi nyo lang po alam. Napakarami na. Ang grupo ko po may international, Indonesia, Vietnam, mga ibang lahi na po. Pero sila po isa-isa na nababago buhay. Kaya kung may pangarap ka, gusto mo mabago buhay mo, mag-live good ka.